mga kapatid ay darako na sa salita ng ating Diyos. At ating po munang buklatin ang ating mga Biblia. Okay. In the book of Malakay. Ako hindi po ito giving mga kapatid. Kasi pag sinabi ng Malakay, pera na naman. No. So, Malakay 3:18. Okay, Malakay 3:18. So, sa nakakita ng mga kapatid, especially pag ito'y Tagalog, ay pwede po kayong tumayo at basahin ang sinasabi ng Malakay 3:18. Okay, Brother Delmer. Malakay chapter 3. Malakay chapter 3 verse 18, sabi po mga kapatid, at minsan pa muli ninyong makikita ang pagkakaiba sa pagitan ng matuwid at ng masama, sa pagitan ng sumasamba sa Diyos at sa hindi sumasamba sa Kanya. Amen. Praise the Lord. So, hallelujah. Tayo po rin manalangin mga kapatid bago tayo dumako sa mga bagay-bagay mga kapatid. Praise the Lord. Lord Jesus, once again we are here in your presence at kami po lubusan nagpapasalamat dahil niloob mo Panginoon na kami po ay dalumuli sa presensya mo God at matuto, mag-aral na yung mga banal na salita Panginoon. At aking hiling Panginoon na bawat lalabas sa bibig ng iyong lingkod, Panginoon, ay ito ay galing sa iyo at pakikipag-usap mo sa bawat anak mo na nangangailangan nito. Lord, minsan pa, Ama, hallelujah, I pray for your anointing, I pray for the, hallelujah, the leading of your Holy Spirit, Panginoon, sa iyong lingkod. At gayon din, Panginoon, palakasin mo ang bawat isa. Hallelujah, higit sa lahat, ang aming mga pananampalataya ay lalo mag-flourish, lalo kami mamukadkad, Panginoon. Hallelujah, tulungan mo kami habang kami po ay nag-aantay sa iyong muling pagbabalik. Kami po ay patuloy na magpapagamit sa iyong gawain, Panginoon. Salamat po. Ito po ng aming dalangin, Panginoon. Hallelujah. At aming hinihiling din at sinasaway namin ang mga gawa ng kaaway sa lugar na ito na nahis na sirain ng gawain. Aming sinasaway sa pangalan mo, Jesus, ang mga espiritu na hindi kaaya-aya, Panginoon. Hallelujah, na maaligid-aligid, Panginoon, sinasaway namin yan by the authority of your name, Jesus. In Jesus' name, we ask all these things and we claim the victory in your name. Everybody say amen. 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 Praise God. Hallelujah. So, purihin ang ating Diyos. Hallelujah. Welcome sa mga bisita natin. Praise God. Kamag-anak po natin ito, mga Toryo. Si AJ. At ang maganda sa kanyang mga kapatid, ang kanyang pangalan ay, yun talaga yun. A-N-J. Hindi complicated. Mga kapatid, sana ganon. Hindi yung iba, alam niyo yung napapanood nyo sa Facebook, umiyak na yung bata. Kasi sa haba ng pangalan niya, bakit ko kasi ako binigyan ng ganito kahapong pangalan? So kung mag-aanak kayo, initial na lang, para hindi naman kawawa yung mga bata. Amen. Praise God. So welcome AJ Torrio from Riverside lang siya. Amen. So meron tayong taga Riverside. So ang ating prayers ay talagang sinasagot ng ating Panginoon. Kasi every time na ako naglalakad dito sa Balokok, sabi ko, Panginoon, dalahin ko na mayroong maliligtas dito sa barangay namin. Amen. Praise God. So God is continue in the business of saving people, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. So, wala naman tayo masyadong gawain, pero we're going to attend the birthday of Pastor Michael sa San Clemente, Tarlac, mga kapatid. Magkakaroon din tayo ng youth camp ulit by next if I'm not mistaken, meron atang interfellowship before the year-end, mga kapatid. Para sa mga young people, magkakaroon tayo ng gawain muli. Mga gawain ng mga nanay, I'm thinking, mga kapatid, baka itong November, mayroon pong gawain ng mga nanay. Okay? And possible baka dito po sa ating ganapin. Amen? So, pabor tayo dyan. Kasi dito lang tayo. Amen? Praise God. So, mga kapatid, especially sa ating mga newly converts, pagpalain kayo ng ating Panginoon, si Precious and Rita. Tama? Okay. So, yung mga candidates for baptism, ready na ba kayo?
Taas ang kamay ng mga magpapabaptize. Ayun, dala mo yung damit niya. Okay. So, sorry kasi hindi pa natapos yung swimming pool natin, hindi pa natapos mga kapatid kasi umattend ng seminar ang asawa ko sa DOJ, Department of Justice, mga kapatid, for those who are volunteer. So, pagdating niya, gabing-gabi na very late, ang masakit, binipi ko pa siya. Yung blood pressure niya kinuha ko bago siya pumunta mga kapatid sa La Union. At ang blood pressure niya inabot ng 160/110. Sabi ko sa kanya, mag-ingat ka sa kakainin mo kasi mataas na ang presyon mo. Aba at hindi nakinig, nagbulalo pa. Pagdating mga kapatid, masakit ang ulo. Hanggang kinaumagahan, hanggang mayroong tumatawag sa kanya para sabi niya, wala akong lakas, sabi niya. Kaya yung swimming pool, by next week tapos na yan, by God's grace. So, available pa rin naman ang ating gram, okay? Kasi maliliit naman kayo. Maliliit naman kayo. So, gram muna tayo for now. Kung gusto niyang rebaptism, balik sa susunod na ko. Anyways, walang ganun mga kapatid. Praise God. So, sa umagang ito mga kapatid, ay tayo po ay mayroong tatalakayin. It's not about money, kasi malakay ito. At pag sinabing malakay, maraming na-allergy dyan. Pero ito po ay patungkol mga kapatid sa tinatawag mga kapatid na the big difference between those who are serving God and those who are not serving God. Napakalaki ng pagkakaiba. Amen? Praise God. At para po sa atin na narito, mga kapatid na newly convert, yung iba bisita, dito po ay malalaman natin kung ano ang pagkakaiba ng nasa panig ka ng Diyos at wala ka sa panig ng ating Panginoon. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, makinig ka. Huwag kang makipagchismisan. Dahil wala kang tanghalian. Mamaya. Okay, kurutin nyo yung pinong-pinong kurot ang gawin ninyo. Yung pag nakita ninyo ang mga mata nila ay nangungusap. Tigain mo talaga. At mapapasigaw yan na sasabihin, Hallelujah! Magre-response agad-agad dyan mga kapatid. Yung irrelevant ba, bigla na pa-hallelujah, wala sa mga kapatid. Praise God. So makinig tayo, let's focus mga kapatid, dahil ito po ay salita ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So, praise God. Hallelujah. So, mismo ang ating Panginoon mga kapatid, hallelujah, ay talagang gusto niya mga kapatid na lahat po tayo ma-enjoy yung binigay sa atin ng Diyos. Na-enjoy natin yung kaligtasan, na-enjoy natin mga kapatid yung pangako ng ating Panginoon. Ayaw niya na nakikita niya tayo mga kapatid na nagdurusa. Born again ka na, nagdurusa ka pa rin. Ayaw ni Lord John. Amen? So, how much more yung wala sa Panginoon? Yung hindi nila kilala ang Diyos. So, lalo mga kapatid na wala silang kinakapitan. Hallelujah. Na mahirap ito mga kapatid. Hallelujah. So we're excited mga kapatid sa atin, especially sa atin, we are believers. We're excited mga kapatid na ipagamit ang ating mga buhay, ang ating mga resources, ang ating oras. Napaka-importante yan sa ating Panginoon. Praise God. At kung mayroon man na dapat na pag-alayan ng oras at panahon mga kapatid, walang iba yan kundi ang ating makapangyarihan Diyos sa lahat. Hallelujah. Praise God. So, hindi lahat ng meron tayo mga kapatid, may mga pagpapala tayo mga kapatid, ay hindi to sinusulog yung blessing. Kasi yung blessing, alam natin kung kanino nanggaling. Minsan kasi pag pinagpala na tayo ng ating Panginoon, we worship the material things rather than the blesser. Amen? Masyado na tayong busy sa mga bagay-bagay, mga kapatid. At nakakalungkot dahil sa mga bagay niyan, mga kapatid, mga pansamantalang ipinagkatiwala. Ibig sabihin, temporary lang yan, at binless ka ng Diyos. Ang masakit, kung pinagpala ka, mawala ka sa Panginoon. Ha?
Yun yung masakit mga kapatid. Yung meron tayo na ibinigay sa iyo ng Diyos, talento, meron tayong binigay siyang kalakasan, ay itong mga bagay na ito, wala tayong dapat na ipagyabang sa ating Panginoon. Kasi once the moment na tinanggal ng Diyos ang lakas, ang talino mo, nangaka. Totoo? Once meron yung kinikwento ko sa inyo palagi mga kapatid, na binibigyan siya lagi ng Panginoon ng pagkakataon na ipagamit ang kanyang buhay pero ini-ignore niya ang Diyos. Sa paanong paraan? Pag linggo, inaaya siya, ayaw niya. At pag naka-attend man siya mga kapatid, para siyang, alam niyo yung tuod, yung nakatayo lang, parang wala lang. Pero one time mga kapatid, nung nangaral ang pastor na ipagamit mo ang buhay mo sa Diyos at ang kalakasan mo, hindi siya nakikinig, parang wala lang. Pero the moment na nadisgrasya siya, the moment mga kapatid na inalis ng Diyos yung mayroon sa kanya, naka-wheelchair na siya. At dinala siya sa church naka-wheelchair at nagpupuri siya mga kapatid, halos hindi niya maitaas ang kamay niya. So mga kapatid, huwag na natin antayin at madisgrasya tayo bago natin ipaggamit sa Panginoon yung katawan na ito. Kasi ito ay para sa Panginoon. Hindi natin ito pag-aari, siyang may-ari nito. So sa pamamagitan ng ating gagawin mga kapatid, na ipapagamit yung ating mga sarili, praise God, kalakasan, talento, even yung mga talents ninyo dyan, yung mga may boses dyan, ha? Yung may mga talent sa alam niyo mga kapatid, yung meron tayo mga talento na nahihiya tayo na ipakita. Amen. Ipagamit natin sa Diyos yan. Dahil, nakakalungkot na, sabi nga, ang pinakamayaman na lugar ay hindi ang Amerika, hindi ang Canada, lalong hindi ang Switzerland. Ang pinakamayaman na lugar, walang iba kundi ang simenteryo. Mayaman yan. Bakit? Maraming tao doon na namatay na sila, pero mga potential, may mga talent sila, hindi nagamit. Sayang. Amen? Pansinin ninyo mga kapatid, yung mga nag-build na mga greatest na mga buildings sa Dubai. Sino nakakita ng mga magagandang struktura sa Dubai? Magaganda mga kapatid. Bakit? Because people have the brilliant minds. Grabe ang kanilang mga kaisipan. Pero doon sa mga tao na hindi nila, baka mamaya pintasan nila, baka mamaya kung ano masabi nila, meron tayo agad na fear. Nagkakaroon agad tayo, we don't know how to step forward and step with faith. Step out by faith. Praise God. So, ito yung sinasabi mga kapatid na gusto ng ating Panginoon, bawat isa sa atin ay unique. Bawat isa sa atin, walang tao mga kapatid na ipinanganak na walang talento. Ha? Sabihin mo yun sa katabi mo, may talent ka. Ilabas mo yan. Ha? Kaya nga di ba sa America's Got Talent ba yun? Tama ba? America's Got Talent, nilalabas nila mga kapatid at nadidiscover sila at doon nakikita yung kanilang potential. Dito sa church mga kapatid, may mga potential din kayo, natatakot lang kayong ipakita, baka mamaya kasi magkamali lang ako, punahin ako. Magkamali ka, okay lang yun. You will learn from your mistakes. Totoo yan mga kapatid. Praise God, matututo ka sa mga pagkakamali. Hallelujah, hallelujah. Sa ating mga kapatid, kagaya na sinabi ko kanina, yung mayroon tayo, hindi natin ito dapat na ipagyabang. Na dapat habang ikaw ay nagtatagumpay, habang nararating mo yung mga pangarap mo sa buhay, learn to stick with God. Ha? Matuto tayo mga kapatid daw, huwag humiwalay sa Panginoon. Kasi marami mga kapatid ang naranasan nila ang pag-ibig ng Diyos, naranasan nila mga kapatid ang kabutihan ng Panginoon, naranasan nila mga kapatid yung talagang yung super blessed sila. Pero mga kapatid, dumating yung panahon na sila po mga kapatid ay nawala.
sa paglilingkod. Yun yung nakakalungkot. Yung pinagkalooban, sa totoo lang mga kapatid, ang demonyo, hindi yan magpapakita sa'yo para takutin ka mga kapatid na mayroon siyang sungay at mayroon siyang buntot. Pero ang gagawin niya, mga kapatid, para mapasunod ka niya, ay gagawa siya ng isang hakbang na kung saan mga kapatid ay gagawin ka niyang busy. Hello? Gagawin ka niyang abala. Lalo na nung lumabas ang mga technology, mga cellphones mga kapatid, malalaman mo yung maraming panahon sa cellphone. Mararamdaman mo yan. Hallelujah. Kumbaga, yung kay Lord, 2% na lang. Bakit? Ha? Namagana yung mata mo, nanonood ng kung ano-ano sa gadget mo. Pero yung sa Panginoon, napagod na, Lord, pagod na ako. Wala na tayong oras. Kasi ang daming oras mo sa mga bagay-bagay na walang kabuluhan. Pero tandaan natin mga kapatid, if you spend more time for God, God will bless you. Bakit? Lagi ko itong sinasabi mga kapatid na ang Diyos, gusto niya mayroon siyang kausap. And we are being created for a fellowship. Kaya nga nilikha niya si Eva at si Adan kasi gusto niya mayroong fellowship. Na-broke yung fellowship na yan mga kapatid. At ngayon mga kapatid, alam natin yung purpose ng Diyos, bakit tayo nandito. Gusto niya ng relasyon. Hello? Relationship ang gusto ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan muna natin ating Panginoon. Praise God. Sabi niya mga kapatid, na dapat mayroon tayong tinatawag na right time to give God the best time. Best time mga kapatid. He will show His greatness to those who serve God. Praise God. Hallelujah. So, those who serve God are blessed. And those who don't serve God are in one. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Yun daw mga tao na nagsisikap na hanapin ang kalooban ng Diyos, na gawin yung kalooban ng Diyos, sumusunod lagi sa kalooban ng Diyos, makikita nyo yung pag-angat ninyo. Amen? Pero doon sa mga tao, mga kapatid, na hindi po naghahanap sa Diyos, yung kalooban nila ay masusunod mga kapatid, those people will fall into one. Ibig sabihin, na uuwi lang sa pangangailangan lagi. Kasi bakit? Hindi kasama si Lord eh. Naiiwan lagi si Lord at ayaw ng Diyos yun. Remember, I just heard yung testimony ni Ate Daleng, Matthew 6:33. Totoo ito. Kasi ang Diyos pag nangako, hindi kagaya ng tao na papako. Pero ang Diyos pag nangako, totoo. Sure yun mga kapatid. Bakit? Back up yun ng salita. May back up siya. Ito yung lagi kong sinasabi sa inyo mga kapatid, na ang ating Panginoon, pag makita niya mga kapatid na nagsisikap ka talaga na hanapin mo yung will niya, mas matapat pa siya sa'yo. Hello? Mas matapat siya sa buhay mo. Praise God. Sabi niya mga kapatid, sa binasa natin, then shall you return and discern between the righteous and the wicked, between him that serve God and him that serve him not. So, pinapakita lang ng Diyos yung mga tao na naglingkod, yung mga tao na sumusunod, pinapakita niya, nile-level up niya lagi yung kanyang buhay. Pero doon sa mga hindi mga kapatid, praise God, pinapakita rin ng Diyos yung resulta ng di mo pagsunod. Yung pagsuway ng tao sa Diyos, pinapakita rin niya yung kanyang galit. Nagagalit ang Diyos pag hindi natin siya hinahanap. Amen. Hallelujah. Let us read mga kapatid, Job chapter 36 verse 11. Pakibasa po mga kapatid sa Tagalog kasi English yun nandito sa akin. Praise God. Job chapter 36 and verse 11. Basahin natin yan. Okay, hope. Okay, taas ang kamay na nakakita na, basahin. Dali. Bible hunting. Okay, kung nakita niyo, basa.
Okay, mahiya. Basahin. Job verse 30, ay, Hope. Si Hope. Job chapter 36 verse 11. Kung sila'y makinig at maglingkod sa Kanya, kanilang gugugulin ang kanilang mga kaarawan sa kaginhawahan at ang kanilang mga taon sa kasayahan. See? Nabasa niyo mga kapatid? Nasaan niya i-spend ang kanyang buhay? Sa kasaganaan. Pero meron kang gagawin. Bago mo ma-achieve lahat yan mga kapatid, praise God, hallelujah, you have to spend your days, your time with the Lord mga kapatid. That is the reason why maraming tao ang pinagpala dahil they have time for God, reading His words, praying unto God. Inuuna lagi si Lord, inuuna rin sila ng ating Diyos. Kapag inuuna mong Panginoon, uunahin ka rin niya. Proven and tested yan mga kapatid. Praise God, hallelujah. Pero yung inuuna mo ang pagpapayaman, wala kang oras sa Diyos, yan yung mga taong hindi masaya. Yung inuuna nila agad, yung studies nila mga kapatid, wala namang problema, pero sentro pa rin si Lord. Hello? Sentro si Lord palagi mga kapatid. May mga tao mga kapatid na natanggap, na natikman na nila yung peak of success. Naging matagumpay sila. Pero, dahil wala si Lord, nandun sila sa isang sulok, umiiyak. They feel the emptiness dahil mayroong kulang. Hello? May kulang. Hindi mo sinama si Lord eh. Without God, sabi ng Panginoon, you are nothing. Wala kang kwenta. Yun yung naramdaman ni Sir Manny Pacquiao. Nasa kanyang yaman, lahat ng magagarang sasakyan, nasa kanyang limpak-limpak na salapi. Pero gumagawa siya ng kasalanan. Nambababae siya, nagsusugal siya, nandun mga kapatid na nagsasabog siya. Lahat ng bisyo nasa kanya. Not until dumating yung time, yung turning point na ang Diyos ay nagpakilala sa kanya. Ang sabi ni Manny, natikman ko na ang milyon, natikman ko na ang bilyon, pero pag wala si Jesus, kulang. Hello? What if a man gain the whole world and loses his own soul? Nasa iyo ang lahat pero wala si Jesus Christ. Still, wala pa rin kwenta. Meaningless ang buhay pag wala si Jesus Christ. Kahit mahirap ka, pero si Jesus nasa iyo, amen, masaya ka pa rin. Bakit? Binibigyan tayo ng Diyos ng contentment. Learn how to be contented of what you have. Kung anong mayroon sa iyo ngayon, pagtsagaan mo yan. Huwag yung wala kang ganyan, naiinggit ka. Ayan, nangyari sa iyo ngayon, dahil naiinggit ka, nangutang ka ngayon. Hanggang sa umutang ka, nabaon ka ngayon sa utang. Dahil sa sobra kang inggitera. Yun yung problema minsan mga kapatid na God is teaching us how or learn how to wait. Learning how to wait, the process of learning how to wait is very difficult. But if God is with you, Lord, okay lang ako. Di ba naalala ko mga kapatid, mga panahon mga kapatid na ang sinasakyan namin is tricycle pag kami may Bible studies o meron pupuntahan. I am not complaining. Hindi ako nag-complain sa Diyos, Lord, baka naman. Ba't hindi ito pinapatrabaho mo sa amin? Mag-aral, mag-Bible studies, baka naman, Lord, triton naman. Hindi namin ginaganon si Lord. Pero nagpapasalamat kami, thinking that it will come to pass. Mangyayari yung gusto mo. Pero gusto muna ng Diyos makita sa buhay mo na talagang karapat-dapat ka. Ibig sabihin mga kapatid, nakita ng Diyos yung pagtitiis mo. At yung bunga ng pagtitiis mga kapatid, yan ang magdadala sa iyo sa kagalakan sa Panginoon. Amen? Praise God. Napakabuti ng ating Panginoon. Learn to wait. Learn the process of patience. Hindi madali ang magpasensya, mga kapatid. Pero yan po ang
mga principles, sa mga pagtuturo ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. So when we spend our days and time, our life to obey and serve God, His promises will be for us prosperous and joyful. So blessed. Kahit, ito yung lagi kong sinasabi, kahit may problema ka, pero si Lord nasa'yo, you can smile at the storm. Kasi naintindihan mo yung plano ni Lord. May mga pagkakataon sa buhay natin, Lord, ba't hindi nangyari yung gusto ko? Kasi God has that kind of protection on you. Pinoproteksyonan ka ng Panginoon. Pag may mga bagay na hindi mo nakukuha sa Panginoon, huwag kang magtampo. It does mean, mga kapatid, na pinoproteksyon ka ng may protection ng Diyos sa atin. Sabi ko, Lord, kanina lang mga kapatid, I was listening of a preaching tape, preaching sermon mga kapatid. May mga bagay pala na minsan nag-complain din tayo sa Panginoon. Totoo. Sabi ko, Lord, bakit hindi ganun? Kasi lahat ng mga kapatid ko, ang gaganda nila na, maganda sila. Ilong, number 1, matatalo sila. Pag kinumpir yung ilong ko sa kanila, wala, hindi pointed. Ang nangyari sa akin, disappointed. Disappointed. Bakit? Kasi silang gaganda ng ilong nila. Matatangos ang ilong ng mga kapatid ko. Tapos ang mga legs nila, straight. Ang gaganda. Ate ko, nakita niyo ate ko, di ba? Sino dito nakakita sa ate ko? Maganda ang ate ko. Legs pa lang niya talagang. Legs. Buhay. Nakakasino. Sabi ko, Lord, ba't yung legs ko naman? Niloloko ako ng mga kapatid ko kasi ampun ka lang. Sakit pakinggan mga kapatid. Pero, nakita ko, sabi ko, siguro kung halimbawa na magandang legs ko, mag-miniskirt din ako. Yung short ko, ay, hindi ako patatalo. Kaya siguro binigyan ako ni Lord ng ganito. Para, kasi, masisira yung plano ko sa'yo. Pag ganyan ang ginagawa mo, masisira ang plano ko sa'yo. Kaya napakabuti ng Lord. Amen? Hallelujah. Na mga panahon na kaedad niyo ako, ang taba-taba ko, walang nandito sa akin. Pero kalooban pala ng Diyos yun. Kasi kung kumirengking na ako ng mga edad ninyo, maaga akong nabuntis mga kapatid. Kaya napakabuti ng Diyos. God has a purpose for us. May purpose si Lord. Bakit niya ginagawa? Bakit nasasaktan ako sa mga, yung mga crush ko, nagagusto lahat sa ate ko? May purpose si Lord. Okay lang niya nga na, masaktan ka. Sabi ng tatay ko, bakit ka na naman? Si ate, lagi na lang yung crush ko. Sa kanya na pupunta. Bakit sa kanya na lang siya na lang yung nililigawan? Naging boyfriend pa niya. Sabi ng tatay ko, anak, huwag ka mag-alala. Ibibilang kita dito sa Saudi. Kapatid, ganun yung pag-comfort ng tatay ko sa akin. Na desperado ako. Ba't gano'n ang ate ko? Puro gano'n, bakit si ate ko? Pero may purpose si Lord. Amen? Kaya huwag kayong complain ng complain. Huwag kayong natatampo na bakit yung crush mo napunta sa iba. Hindi kayo meant for each other. May magandang plano si Lord. Meron siyang kakaiba na minsan din natin siya naiintindihan. Ang gusto kasi natin, tayo yung inuunawa lagi ni Lord. Amen? Gusto niya tayo, Lord, unawain mo naman ako. Sasabihin sa'yo ni Lord, tumigil ka nga dyan. Antayin mo yung kalooban ko sa'yo. Masyado ka kasing nag-aapura. Mga kapatid? So, learn to wait. This is the process of waiting, mga kapatid. Hallelujah. So, ang gusto ni Lord, meron tayong buhay na meron tayong life with joy. Okay? Yung life with joy, mga kapatid, na kung saan to the fullest, kasi yun naman yung pangako ng ating Panginoon. Na if you are searching God with all of your heart, mind, and soul, if you are seeking Him with your whole heart, hinahanap mo siya talaga, then sasabihin ko sa inyo mga kapatid, in His presence, there is fullness of joy. And in His right hand, nasan yung right? Well, and in His right hand are pleasures forevermore. Anong ibig sabihin na to? Alam niyo mga kapatid, kahit nagkakaproblema ka dyan, kahit ang dami mo na, pero you're still in the presence of the King of Kings. Antayin mo, darating na yan. Huwag tayo nagmamadali. Magtiis lang tayo. Amen ba? Tiisin natin kung ano yung situation natin ngayon.
Sabi nga, okay lang na maging mahirap. Huwag lang forever. Hindi yun ang gusto ng Diyos. Hindi yun yung design ni Lord sa atin. Na tayo ay mahirap, mamamatay kang dilat sa hirap pa rin. Hindi ganun ang gusto ng Diyos. Remember David, when God called David, he was a shepherd boy. A shepherd boy, mga kapatid, nagpapastol ng tupa, ang baho. Siyempre, maghapon siya ron, pawis na pawis. Pero merong magandang bagay kay David. Ano yung maganda sa kanya? Pag siya ay nagpapahinga, siya ay nag-worship, siya ay naggigitara sa Panginoon. Mayroon siyang instrument, mga kapatid, na lagi niyang dala, naaalala niya lagi si Lord kahit anong ginagawa niya. Hindi na waglit ang Diyos sa isip niya. Ano nangyari? Dahil sabi nga ng Biblia, perfect peace have they. Perfect peace have they whose mind is in thee. Ibig sabihin, kapag ang isip mo lagi nakatuon sa ating Panginoon, magkakaroon ka ng perfectong kapayapaan. At hindi lang yun ang binigay kay David, mga kapatid, he became the king of Israel. Ganun mag-level up si Lord. Hello? Ganun siyang mag-level up sa mga tao na hinahanap siya ng buong puso at kalakasan. Sabi mo kasi, hindi naman ako nakikita ni Lord. Gawin ko yung dapat kong gustong gawin. No! Hindi niyo ba alam, mga kapatid, habang akala kasi natin, ang Diyos, God is everywhere. He's an omnipresent God. He is everywhere. So lahat ng ginagawa mo, halimbawa, kagaya ng batang niya, tawa ng tawa, nagse-cellphone. Si Lord na kaganyan. Hindi mo pag-uumur yun. Ha? Ganun si Lord. O kaya ibig ginagawa mo, ito yung mahirap pag nag-iisa ka na lang. Yung mag-isa ka lang, yung wala ka na sa church, you're all by yourself. All by myself. Ha? All by myself, mag-isa ka na lang. Pag mag-isa ka na lang, tapos diyan ka titingnan ni Lord. Siyempre, pag ngayong linggo, ha? Sinless. Ha? Holy, holy. Ha? Pero, kumusta ang Lunes mo hanggang Sabado? Yan ang tinitingnan ni Lord. Yung Lunes mo hanggang Sabado ang tinitingnan ng Diyos. Kung anong ginagawa itong batang to, ganyan si Lord na tinitingnan. Alam niyo, one time, I think that was yesterday. Yeah, that was yesterday, mga kapatid. Nakikita ko si Tate Roland, walis ng walis. Ang masipag nating ano ba tawag doon sa taga-walis? Sa MMDA ba yun? Yung nagwawalis sa street. Masipag yan, mga kapatid. Na tinitingnan ko siya, talagang linisin na doon sa likod. At ako po ay may inihandang, meron akong, naggalak ako, natuwa ako, tapos nakikita ko siya talaga, at sipag. Ay, meron akong merienda. Ganun pala si Lord, mga kapatid. Titingnan ka niya kung anong ginagawa mo. Out of your knowing, wala siyang kalam-alam, may nakareserva na akong merienda. Ganun si Lord. Talagang papakitang gilas itong anak ko Sige pa. Siyempre, kung ikaw na anak, maghugas ka na ng plato, ako na naman. Ganyan na naman yung complaint mo kay nanay. Marami kami magkakapatid, bakit ako lang? Marami tayong complaint. Pero pag gano'n makomplain ka, imbis na ibilang ka ng tsinelas ng nanay mo dyan sa tiyangge, manigas ka riyan, tamad-tamad mo. Imbis na matutuwa, wala, hindi siya nagagala. Di ba, Joseph? Ang lakas niya, Mama, magbakdo naman tayo. Hindi mo nga mautusan na manaso na ganun. Halos gamitan na namin mga ng whistle, yung pito. Nandun na pala sa kabilang ibayo. At dala-dala yung cellphone. Sino matutuwa, mga kapatid? Tapos ang nakasadobo, sabi na naman yan, nakasadobo mo kabilang McDo. Samantala pag inuutusan ka. Tapos ilabas mo yung mga latang timba, ilabas mo. Yung anak ko, pulang na lang, ihagis yung mga timba. Kasi sabi niya, ang dami. Ang dami. Sige, magpalit tayo. Ikaw maglaba. Ikaw maglinis ng bahay, magluto.
Ako na lang mag-iigip araw-araw, pero gawin mo lahat ng trabaho ko. Wala siyang unique eh. Kasi malakas din siya magpalit ng damit. Mga kapatid? So, bawasan natin yung pagiging reklamador. Sino rito yung mga bata natin dito? Reklamador ba kayo? Oo, sige, hindi kayo nagsalita. Silence means? Yes. Magbago na kayo mga kapatid. Kung gusto niyo pagpalain kayo ni Lord, alam niyo na, yung mga panahon ko, mga kaedad niyo ako, si Rika, nasan si Rika? Ayun, Rika, ganyan ang edad ko na. I remember na mayroon yung masyado akong compassionate dun sa mga tao na nanghihingi ng limos. Hindi ko ito makalimutan mga kapatid. Kaedad ko si Rika that time. Yung nanay ko naglinis ng mga isda na tilapia. Malinis na malinis. Mayroon naglimos, wala akong maibigay. Binigay ko yung tilapia doon sa prison. Sabi ng nanay ko, nasa niyo, hindi pumunta rito, wala akong maibigay. Kapatid, ganon ako ka-compassionate. Pero mga kapatid, may blessing. Kasi with your heart, nakikita na ni Lord yung puso mo na you're generous. Amen? You're generous. And there's a blessing when you are a generous person. Amen. Praise God. Kung anong tinanim mo, sabi nga, ayun, aanihin. Kung anong panukat ang ginagamit mo, doon ka rin susukatin. Hallelujah. Kaya huwag tayong magdamot sa ating Panginoon. Huwag natin pagdamot yung talento natin, yung mga boses natin, yung mga resources natin. Praise God, dahil sa Diyos, hindi ka malulugi. Hello. Walang lugi sa Panginoon. Hindi unjust. Hindi siya yung Diyos, mga kapatid, na gumawa ka ng mabuti, in-ignore ng Diyos. Hindi. Lahat ng ginagawa ng tao para sa Panginoon, it will never be put in vain. Hindi siya mawawalan ng kabuluhan. Lahat ng ginawa mo, yung tumulong ka sa kapwa mo, nagbigay ka ng ulam sa kapitbahay mo, ibinigay mo na yung ulam, yung tilapia. Mga kapatid, lahat ng recorded ng angel mo. Hello? Naniniwala ba kayo may angel kayo dyan? Siguraduhin nyo kung anong klaseng anghel yan. Mga kapatid. Siguraduhin nyo kung anong klaseng anghel meron sa tabi ninyo. Hallelujah. Pero the truth is, our angels, hindi siya napapagod maglista araw at gabi, nililista lahat ng mga ginagawa mo, mabuti man o masama, mga kapatid, recorded yan. Sabihin mo sa katabi mo, naka-record lahat yan. Kapatid, recorded lahat yan. Kaya wala tayong pwedeng masasabi na may tatago mo sa Panginoon. Dahil lahat yan hayag sa kanyang harapan. Amen. Palapakan muna natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. So, if you are not a believer of Christ, wala kang satisfaction. Minsan na, kahit yung believer nga, wala pa rin satisfaction. Mga kapatid? Pero the real joy, mga kapatid, hallelujah, ito po mga kapatid yung makukuha ng isang Kristiyano nagtatapat sa Panginoon. Praise God, yung blessing talaga. Those who serve God will experience the real blessing and His presence will go with them. Yun po yung maganda ron. Yung nagtatapat ka, Lord, yung bang nagpapa-impress ka kay Lord, mag-pray na ako, hanapin ko yung presensya mo. Alam niyo mga kapatid, the moment na lumuhod ka sa presensya ng Diyos, He already attending your needs. Mag-a-attend siya dun. Praise God. So yung po mga kapatid, hallelujah, yung benefits na ikaw ay naglilingkod sa Diyos kaysa hindi ka maglingkod sa Panginoon. The difference is napakalaki. Kasi pag ikaw ay nasa Panginoon, alam mo yung plano ng Diyos. Sumusunod ka talaga doon, nag-o-obey ka. Pero on the other hand, kapag hindi ka naglilingkod sa Panginoon, you are doing it on your own way. Not God's way, but your own way. Ano nangyayari pag kalooban mo, yung sarili mo na lang ang nasusunod, palpak ang buhay. Pero, totoo po ba? Palpak ang buhay mga kapatid pag hindi natin ginawa ito na naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Pero pag ginagawa mo ito, nagtatakot ka na gawin ang isang bagay dahil alam mo mga kapatid, there is a consequences of everything. Parang credit card. Enjoy now, pay later.
Yan po, yan, kaskas dito, kaskas doon. Pagdating na ng bill, mga kapatid, wak! Nagugulat ka na lang. Ganun po ang kasalanan. You are now enjoying, you are now, you're satisfying the wants of your flesh, mga kapatid. Pero may kabayaran. Everything has a consequences. May consequences. Sabi mo sa katabi mo, may consequences. Siyempre, pag hindi ka nag-igib ng tubig, Joseph, tapos manghihingi ka ng McDo, aba, di ba? Saan ka naman, inutusan mo tapos McDo? Ayaw mo. Paala ka dyan. Manigas ka riyan. Kasi, ganun ang ating Panginoon. Gusto niya na tayo po ay sumusunod sa kalooban niya. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. For those who don't serving God, ito po yung nararanasan. Hello, nandiyan pa ba kayo? Ito yung mga nararanasan ng mga tao na hindi naglilingkod sa Diyos. Number 1, sorrow. Number 2, pain. Number 3, in one. Yung lagi na lang, laging wala, laging kapos, laging naghahanap. Yan po yung nararanasan ng mga tao na ayaw sumunod, ayaw maglingkod sa ating Panginoon. Meron po akong i-istorya sa inyo na itong isang tao na ito, mga kapatid, ay nakapag-asawa ng isang nasa kanya na lahat ng bisyo, pati pang bababae, nandun na mga kapatid, binisyo na rin. Pero the thing is, alam na niya na yung mapapangasawa niya, ganun na. Okay? So ngayon, mag-asawa na sila. At ngayon, luhaan. Bakit? Kasi, sinunod pa rin niya yung kagustuhan niya. Eh di ano ngayon, mga kapatid? Siyempre, pag ganun yung alam mo na ganun na siya, yayakapin mo pa ng yung bisyo niya, mga kapatid, iiyak ka talaga. Imagine, kahit na siya ay nasa loob ng bahay, nakikita niya ang kanyang asawa na may ibang katsak. Masakit yun. Young people, hello. Heart to heart talk. Pag alam ninyo na ito ay hindi Kristiyano, layuan nyo na. Hello. Sabi nga, sa, ano bang palabas yun, yung X-Factor. Ganyan. X agad. Pag hindi nagsaserve kay Lord, tigilan nyo na yan. Mas masarap yung magkaroon kayo, mga kapatid, ng isang magmamahal sa inyo, na mas takot siya kay Lord. Yung may takot kay Lord, kasi pag ang isang lalaki o isang babae may takot sa Diyos yan, hallelujah, sigurado hindi kanyan ipagpapalit. Bakit? Natatakot kay Lord eh. So yun, mga kapatid, ang advice ko sa inyo, especially sa mga young people, choose, or not just choose, let God choose for you. Hayaan mo ang Diyos ang pumili sa'yo. Huwag yung, kasi naman yung pogi talaga, hindi, yung irresistible talaga, pati yung kilay, yung mata niya, parang talagang nabighani. Mga kapatid, yung pala, padala ni Satanas yun. Di mo akalain. Mga sinugo ng kadiliman pala yung mga binigay sa inyo. Kaya mga kapatid, mag-ingat tayo. Amen? Ang Diyos gusto niya na tayo po ay lalakad into righteousness. So, kung mayroong nagpapatibok ng puso ninyo, mga young people, Joseph, ito nai-inlove na rin itong anak ko, ganyang edad. Mga kapatid. Tapos, makikita mo talaga yung mukha niya at mukha ng isa. Ano ibig sabihin yan? Yung pang, alam niyo mga kapatid, yung anak ko nagbibinata na. Kaya sa next year, ipasircumcise ko na yan. Baka magkatotoo yung sinasabi ng asawa ko na pagdating ng 12 years old yan, pag-asawahin ko na para makita ko na yung apo. Naku, delikado. Kasi isang taon na lang, 12 years, 11 na siya ngayon. So isang taon na lang. Pero baka mag-rapture muna. Mga kapatid, mag-rapture muna bago ano. Kaya, ingat tayo mga kapatid.
Huwag mo munang unahin. Sabi nga, ito yung pangit na salita talaga eh. Yung salitang, huwag mo munang unahin yung landi mo. Hello? Sino yan? Ha? Huwag mo munang unahin yan. Unahin mo muna. Hello? Number 1, pasayahin mo muna yung nagpaaral sa'yo. Ha? Kaya nga ako mga kapatid, pag nag-advise talaga, sinasabi ko, sabi nga diba, sabi ng awit, listen to your heart and what they say. No, mga kapatid, huwag niyong gagawin yan. Listen to your heart, no, listen to God. Makinig ka muna sa ating Panginoon. Praise God. Kasi sigurado mga kapatid, pag sa Diyos ka nakinig, hindi ka mapapariwara. Hello? Hindi ka mapapariwara. Alam ng Panginoon yung ending mo, alam na niya. So, you're always ask God, Lord, I need your direction. I need your direction, Lord. So, sa mga young people natin, mga kapatid, kaya ngayon iba, sabi nga dito, naka-attend kayo ng pangangaral ni Pastor Romel, hindi na nakapag-asawa. Bakit? Bugbog sa pangaral ang mga young people nila. Ngayon, itinutulak na Pastor, mag-asawa na kayo! Tatandaan nyo na! Eh wala na, lumipas na. Kasi laging pinangangaralan, bata ka pa, huwag ka pa mag-asawa, etc. Magkano ka muna, enjoyin mo muna yung sweldo mo, etc. Yung in-enjoy mga kapatid, nasobrahan, nakalimutan ng umibig. Matatanda na sila mga kapatid. Pag pinagtutulakan ng mga kapatid, wala na. Parang masaya na sila sa single life. Sa totoo lang, masarap ang buhay ng single. Pero when you realize mga kapatid na kailangan mo rin mag-asawa, mag-asawa ka naman. Yun nasa tamang edad. Nasa tamang panahon ang pag-aasawa. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Sabi nga ang pag-aasawa, hindi yung kanin na isusubo na pagkapasok ka, inuluwa mo. Hello, kontrata yan. Yung kontrata pa naman, hindi naman good for 2 years, 3 years. Forever pa naman yung kontratang pinirmahan mo. Tapos, later on, yung kontrata, mga kapatid, pinaanal. Yun ang masakit. Kaya, mga young people, yan po yung aking may advice sa inyo na tanungin niyo muna si Lord. Bigyan mo naman ako ng sign kung siya talaga. Magbibigay naman ng Diyos eh. Yung asawa ko binigyan ng sign. Alam niyo na yung istorya namin dalawa, gas-gas na sa tenga niyo. Ulit-ulit kayo, Pastor. Ulit-ulit. Ganyan yung istorya namin na hiningi ko sa Panginoon. Ganun din siya. Nag-collide. Nag-boom, mga kapatid. Yung prayer niya at prayer ko. Kasi bakit? I was a byproduct of broken heart. Broken-hearted ako, mga kapatid. Ganun din siya. Di ngayon, hindi rin ako naganap. Pag ako kasi nasaktan, ayoko na. Ayoko na agad talaga. So, nung ang asawa ko dumating sa buhay ko, siya na pala yung padala ng Panginoon. Nasabi ko, Lord, gusto ko pag umibig uli ako, yung ayoko na yung masasaktan, umiiyak dahil perong iba, o di kaya kung ano-ano, mga kapatid. So, kung ano yung prayer ko, exact, mga kapatid, sa ibinigay ng Diyos. Kaya, huwag tayong magmamadali. Kasi, sabi nga, nagmamadali, may kaakibat na disgrasya yan. Amen? Sabi nga, di ba, laging sila sabi ng Tatay Pinit, ang di makapag-antay, ang di makapag-tiis, buntis. Ang di makapag-antay, tatay. Nagiging tatay agad. Nagiging ama, batang ama. Kapatid. Kaya sa atin, praise God, hallelujah, gusto ng ating Panginoon, maayos yung ating buhay. Ayaw ng Diyos, mapariwara ka. Gusto ng Panginoon, nakikinig ka lagi sa Kanya. You are very sensitive to listen to His voice kasi maririnig mo naman siya. Kahit sa salita niya, mga kapatid, makikipag-usap ang Diyos sa buhay mo. Praise God. Palagpagan natin minsan pang ating Panginoon. Hallelujah.
Praise God. So napakalaki ng difference mga kapatid, ang taong hindi naglilingkod sa Diyos at sa naglilingkod sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. So, in His presence there's fullness of joy, and in His right hand are pleasures forevermore. So, those who serve God has salvation. Those who don't will face judgment. Ito po mga kapatid, we are so privileged mga kapatid na nakilala natin ng Diyos at hindi lang nakilala, talagang hinanap natin siya at natagpuan natin siya at naintindihan natin yung kaligtasan. Kaya sa atin na tumanggap sa ating Panginoon through water baptism mga kapatid, praise God, mayroon ka na agad na tinatawag na kaligtasan. Salvation, number 1 yun. Privilege yun. Kasi hindi lahat ng tao ay nakatanggap ng kaligtasan. Ang iba, namatay na sila na hindi nila narinig ang pag-ibig ng Diyos. Hindi nila narinig mga kapatid yung panig ng ating Panginoon. So yung po mga kapatid na nakalulungkot dahil they are going to face judgment. Ito po yung nakakalungkot. Kaya sa atin na mga born again believers mga kapatid, tayo po ay wala nang dapat na ikatakot. Lumindol man, nagsagutan man ng lindol mga kapatid. Lindol sa Cebu, pumunta ng Zambales, pumunta ng Baguio, pumunta ng Mindanao, pumunta ng halos araw-araw ang lindol mga kapatid. Pero huwag tayong matakot. Bakit? Sabi ng Panginoon, mangyayari ang mga ito. At kung nakikita nyo na nangyayari ang mga bagay na ito, magalak ka sapagkat malapit na ang iyong katubusan. Hello? Excited na ba kayo? Kasi ito yung pangako ng Panginoon, yung intensity. Okay, ulitin ko ulit sa mga hindi nakakaalam. Ang pagdating ng Diyos ay sinabi ng Biblia ay kagaya ng isang babaeng nanganganak. Yung mga nganak parang. Naranasan kong manganak mga kapatid, naranasan ko ang labor pain. Ang labor pain, ito yung nag-uumpisa ng humilab ang tiyan ng isang ina na manganganak. At napakasakit ng labor pain. Ang labor pain, kung kayo po ay nag-menstruate, yung alam niyo na yan, mga babae, girls thing. Alam niyo yung pain. Di ba masakit? Sabi ng doktor na instructor namin during my midwifery days, mga kapatid, it is 100 times of pain. 100 times, imagine. So I was single during that time. So nung ako po ay naranasan kong nagbuntis, mga kapatid, grabe pala yung pain. As in terrible, unbearable pain. Hindi mo talaga siya kakayanin. Pero iniisip mo kasi, ito yung mind mo na nagsasalita sa'yo, makikita mo na yung anak mo. Konting tiis na lang, makikita mo na yung anak mo. So ganun din mga kapatid, sa pagbabalik ng ating Panginoon. Yung labor, sa labor pain, mga kapatid, ang interval, let's say sumakit, humilab ang tiyan, nag-start ng 1:00 ng madaling araw at ang sunod na sakit niya inabot ng 30 or let's say 1 oras ang pagitan. Hello? 1 oras ang pagitan. Tapos habang bumababa, kasi bababa yung bata doon sa tiyan mo, talaga doon siya pupunta sa alam niya na. So mga kapatid, habang bumababa ang bata, nagdi-descend ang bata, yung baby, the more pain you will get. Kasi he's going to try himself, herself. Let's say, halimbawa ito mga kapatid, pipilitin niya na bumaba talaga dito. Pipilitin niya, gumaganyan ang ulo ng bata mga kapatid, hindi mo yan mapipigil. Hindi mo siya mapipigil, bababa siya. The more na bumababa ang ulo ng bata mga kapatid, the more pain that you will get. Same as sa pag-aantay sa ating Panginoon. Noon, ang lindol, mga 1 taon, uulit na naman let's say, lumindol ngayon, lilindol after 30 years. O ngayon, ilan na lang, halos mayat maya, lumilindol, 30 minutes, ganun ang labor pain mga kapatid. Kaya sinasabi ng Panginoon, ang pagdating ko ay kagaya ng isang babaeng nanganganak. Na the more na nakikita nyo na yan, yung palagi nyo nang nakikita,
yun yung pagbabalik niya. So we are so excited mga kapatid, yung second coming of our Lord Jesus Christ, o yung tinatawag na rapture. Amen. Praise God. So sa mga hindi pa po nakakatanggap sa ating Panginoon, God has that kind of love for the souls mga kapatid, na gusto niya na talagang maakay yung mga kaluluwa. Dahil hindi ka dinisenyo ng Diyos para itapon doon sa impyerno. Dinisign ka ng Diyos. Praise God. Binigyan ka ng pagkakataon na ikaw ay mabuhay sa planetang ito para ma-experience mo ang kagandahan ng kalooban niya at higit sa lahat yung maisama ka niya doon sa kinaroroonan niya. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So those who spend time sa mga walang kabuluhan, nilustay ang kanilang buhay mga kapatid. Hallelujah. Hindi nakapagbigay ng kaluwalhatian sa ating Diyos, pinagdamutan ng ating Panginoon. They won't experience the assurance of God's salvation. Totoo. Siyempre, binigyan ka na ng pagkakataon, tapos hindi mo pag-inrab. Ha? Wala tayong aasahan mga kapatid. Pero the more mga kapatid that you are trying all your best mga kapatid to do what is right in His sight, praise God, hallelujah, and you keep on obeying what His words are saying mga kapatid, you are candidate to be with Him. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya sa mga taong inihuhuli ang Diyos, hindi ang Diyos ang first priority. Alam natin ang ending mga kapatid ng mga taong ito. Huwag nating ihuhuli ang ating Panginoon. Praise God. Yung mga nasa likod na nagluluto, masyado pong malakas ang inyong mga boses. At i-minimize natin yung ating mga boses. Malakas po. Pagbulungan lang kayo dyan. Praise God. So Matthew 6:33, gasgas na rin ang tainga natin kakakapakinig ng Matthew 6:33. Praise God, hallelujah. Pero sabi nga, kapag binigyan mo ng oras ang ating Panginoon mga kapatid, you will not experience one. Hindi mo mararanasan ang mamalimos. Hindi mo mararanasan mga kapatid ang gutom. Hello? Are you still there? Hindi mo yan mararanasan. Bakit nasa Panginoon ka? Ang tatay mo, King of Kings, tapos ikaw namamatay sa gutom. Hindi ka papayag. Anong gagawin mo? You have to claim it by faith. Lord, I am a born-again believer. Pinangako mo, Panginoon, that you will be my Lord and my Savior. Nandito ako, Panginoon. Tinataas ko ang aking kamay. Tulungan mo ako. You are my provider. Provide mo, Panginoon, ang lahat ng aking pangangailangan. And God is listening to your prayers. Hindi mo namamalayan. Itinawid ka na pala ng Diyos mula dun sa gutom. Mula sa kahirapan. Patungo doon sa kasaganaan. Amen. Praise God. Hallelujah. Remember the privilege of being a believer of Christ. Mayroon kang authority. Every time that you pray, mga kapatid, you need to claim His promise. And I always say this in my preaching, mga kapatid, you have to quote the scripture, but my God shall supply all my needs according to His riches in glory through Christ Jesus. I-claim mo, i-quote mo talaga. Kasi may backup po kayong salita ng Diyos. Once na may backup ng salita ng Diyos, hindi makatanggi ang ating Panginoon. Hello? May backup eh. So, every time, but my God shall supply my baon. Kung wala kayong mga baon, sabihin mo, Lord, but my God shall supply yung pagkain ko, etc. Isusupply ng Panginoon. And God will make a way. Marami ng mga kapatiran ang naka-experience nito that they are claiming it, yung salita ng Diyos, kinukot nila yung scripture, and they receive blessings upon blessings at multitude of blessings, mga kapatid, ang nararanasan ng mga tao na nag-aaral ng salita niya. Amen? Hello? Kaya nga sabi ko sa inyo, magbasa kayo. Kasi pag hindi kayo nagbabasa, hindi nyo nga alam
Hindi kayo nagme-memorize. Ano ang inyong pang-backup? Wala. Meron kang karamdaman, may sakit ka, stage 4 cancer, mga kapatid, hindi ka gumagaling kasi hindi mo binabackupan ng salita ng Diyos. But my God, by His stripes, I am healed. Isa yan na sinabi ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay, tayo ay nagkakaroon ng kagalingan. So when every time you exercise, saying words, mga kapatid, na you feel it, hindi yung parang nagda-doubt ka, but you have to feel it. Hindi mo na mamalayan yung stage 4 cancer ay nawala na pala sa katawan mo. Bakit? Kasi the antidote of those terrible diseases is no other than but the Word of God Himself. Amen? Mismong salita niya ang susolusyon, lulutas, mga kapatid, sa mga pinagdaraanan mo. Pero parapakan natin ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Tandaan natin, mga kapatid, na ang pangako ng Diyos ay totoo. Itaga mo sa bato, mga kapatid. Hindi kagaya ng tao pag nangako, napapago. Amen. Pako talaga, mga kapatid. Hallelujah. That is the reason why bakit ang mga tao na hindi naglilingkod sa ating Panginoon, patong-patong ang mga problema. Bakit ganun, mga kapatid? They are still experiencing depression, mga kapatid, kalungkutan sa buhay dahil nga kung mayroon kulang. Yun yung problema. Ang taong inuuna ang Diyos, sabi nga, mayroong kapayapaan, may kapanatagan, hindi siya nararatel. Anong problema dyan? Okay. So, hindi siya rattle, hindi siya nag-worry, hindi kinakain ng kalungkutan ang tao, mga kapatid, na mayroong Diyos sa buhay nila. O hindi sila nag-aalala because He knows the promises and whom He served. Kilala niya yung pinaglilingkuran niya na hindi siya ang Diyos natin, mga kapatid. I've been serving the Lord for almost 30 years. Pero, mga kapatid, ang Diyos tapat. Hello? Ang Diyos tapat. Basta magtapat ka sa Kanya. Dahil ang Diyos, kung tumanggap ka sa ating Panginoon, He was so happy, mga kapatid, na makita ka niya. You kept on obeying His word, na tumanggap ka sa pamagitan ng bautismo sa tubig. At tandaan natin, mga kapatid, na ang Diyos hindi nagagalak kapag ikaw ay tumalikod sa Kanya. Hello? Hindi siya nagagalak kapag ikaw ay tumalikod sa Kanya. Kaya kung ikaw ay tinawag ng Diyos, tinanggap mo ang Panginoon, especially sa ating mga new converts, kahit may problema, sumunod ka. Kahit na nahihirapan ka, Lord, tulungan mo ako. Lalo sa mga bata na new converts natin. Magpatuloy kayo maglingkod dahil maraming tumanggap sa Panginoon, pero hindi nagpatuloy. Tumigil sila sa paglilingkod sa Diyos. Anong nangyari? Lalong napasama, lalong napariwara, lalong, mga kapatid, na ang kamay ng Diyos, yung galit ng Diyos, nasa kanilang mga buhay. Bakit? Kasi hindi nagagalak ang Diyos sa mga taong tumanggap sa Kanya at pagkatapos ay tumalikod. Hello? Nawa, mga kapatid, tayo po na naglilingkod sa ating Panginoon, praise God, ituloy natin kung kurso na to. Hello? It is a course. Kurso to, mga kapatid. Para ka nag-aaral ng medisina, nag-aaral ng architecture, o kaya education. Tinitiis mo. Wala kang baon. Naalala ko si Sister Belen Sa Dagupan siya nag-aaral. Tapos, nakita ko ulan, nakapaa na lang. Nakapaa. Sister Jenny May, lalakarin ang namulan papunta sa school, right? Tama ba? Ikaw ba yun? Na-try niya. So dahil it happens, mga kapatid, that's not all the time we are experiencing yung laging meron. Sometimes mararanasan mo yung kawalan. Pero dahil nagtitiwala ka sa Diyos at talagang sinasabi mo na, I can do all things through Christ who gives me strength.
Huwag na ngayon, isa na siyang ganap na teacher. Kaya magtyaga tayo. Hello? Ha, Sister Belaine, matatapos na rin niya, isang taon na lang. Ganap ng civil engineer. Si Sister Belaine, engineer, kagawad, Belaine, Sister Belaine. Ha? Pagtitiis, pagtitiis. May awit yan mga kapatid, hindi nagtitiis ka. Pero nakikita ng Diyos yung luha mo, lahat na effort mo. Nakita lahat ni Lord John. At kung ikaw ay nasa Panginoon, tandaan mo, hindi ka ipapahiya ng Diyos. Hello? Hindi tayo ipapahiya ng ating Panginoon, especially when you are on the side of the Lord. Kasi, once na nasa iyo ang ating Panginoon, ang gusto ng Panginoon, i-display mo yung kaluwalhatian niya. Hello? Na ang Diyos ang mapupuri sa buhay mo. Amen po ba? Praise God. Hallelujah. So, John chapter 12 and verse 26, kung ang sino man ay maglingkod sa akin, sumunod siya sa akin, at kung saan ako naroon din ang aking lingkod. Ang sino man na maglingkod sa akin ay pararangalan ng Ama. Hello? Ito yung maganda, yung parangalan ka ng ating Diyos. Remember mga kapatid, yung parangal dito sa lupa, yung ikaw ay Miss Universe. Miss Namulan. Miss Aluwag. Queen Bantayan. Imagine mga kapatid, dito lang yan sa lupa. I remember yesterday mga kapatid, ang asawa ko, tumanggap siya ng certificate from the DOJ. At masaya siya kasi meron siyang certificate. Pero ang sabi niya sa akin kahapon, mas magiging lalong masaya ako kung ang tatanggapin ko ay reward mula kay Lord. Certificate galing kay Lord. Well done, my good and faithful servant. Because that is eternity. Yung parangal dito sa lupa, saglit lang yan. Naging Miss Universe ka after a decade or 100 years, mga kapatid, century old, hindi ka nakilala ng tao. Amen? Pero yung ikaw ay naglingkod ng matapat sa Panginoon, nire-recognize ka ng Diyos. Remember, there's always a crown for everyone who believes and follow the Lord. Ano yung crown na ito mga kapatid? Crown of rejoicing, crown of life, crown of crown of glory. Limang crown yan mga kapatid. Crown of righteousness. Pag ikaw mahilig ka nag-aakay ng mga kaluluwa mga kapatid, yung mga kagaya ni Jamie, meron siyang bisita. Basta dali mo lang sa church. Kasi alam niyo mga kapatid, sa ginagawa mo na yan, diyan mo nakikita ang Panginoon, praise God, na still nagliligtas ng kaluluwa. Hayaan mo lang mga kapatid. Kasi ang Diyos ang kikilos sa buhay nila, ang makikipag-usap sa kanila. Amen po ba? I remember, nag-aya ako, may inakay ako ng mga unbelievers mga kapatid, hindi wala pa sila sa Panginoon. Inakay ko sila, kasama ang bulsa, pamerienday mo, pamasahihan mo, lahat mga kapatid. Buti rin, may trabaho ako during that time. So, ako nagpapamasahe, lahat. Pero nakita ko yung bunga. Nakita ko mga kapatid, yung pagtitiis na ginawa ko, nakita ko, nag-multiply din sila. Hello? Hindi lang nag-multiply, naggagamit sila sa gawain. And I was so proud mga kapatid to see one of my akay, si Sister Lina. Nakita ko yung kanyang achievements for 20 years being a secretary mga kapatid sa NWLD ng UPC. Nakita ko she was preaching the gospel. She was preaching in front of many people. At naalala ko lagi, yung prayer ko tuwing madaling araw. Alas 2 na madaling araw. Kung mabangon ako, Lord, malapit na akong uuwi na. Because I was in Taiwan during that time. Malapit na akong uuwi, Lord. Ang hining ko lang, mayroong maiiwan na successor ko dito. And the Lord heard my prayer. Bakit? Sabi ko, Lord, 2 months na lang uuwi na ako, pero prayer ko, Panginoon, na mayroong maiiwan dito. Sinagot ako ng Diyos. Before I left Taiwan, 2 sila na twins na inakay ko sa Panginoon na hanggang ngayon
ay nagpapatuloy. Na hanggang ngayon mga kapatid, nakikita ko yung kanilang mga tinatawag mga kapatid na achievements. Because of someone who prayed. Huwag tayong magsawang manalangin kasi ang Diyos sumasagot. At pag sumagot ang Diyos, grabe mga kapatid, full of joy ang ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. I never realized mga kapatid na ganun pala katindi ang katapatan ng Diyos. Dahil sa hindi ako naging selfish mga kapatid na ang maabot yung mga kaluluwa. At itong mga kaluluwa na ito mga kapatid, praise God, nagpagamit sa Panginoon. It was my desire. I was same as your age, mga kapatid. I was 22 during that time na naging masigasig ako, nangangaral ako, wala akong pakialam kung pakinggan nila ako o hindi. As much as sinasabi ko yung salvation. Ang dami kong inakay, mga kapatid. Ang iba nagpatuloy, ang iba hindi. Pero doon sa mga nagpatuloy, nakita ko ang kamay ng Diyos sa buhay nila. Amen? Hallelujah. Talagang lalo kang mamomotivate mga kapatid, at lalo kang mag-pray, hanapin si Lord early in the morning. Kasi ang Diyos sumasagot. Ang sabi ko sa Panginoon, Lord, uuwi na ako, malapit na akong uuwi, pero mayroong isang room mga kapatid na kung saan mga kapatid, ang room na ito, mayroong fellowship ang ibang mga denomination. At ako wala, mag-isa lang ako mga kapatid sa dormitory namin na oneness. Ang sabi ko, Panginoon, naiinggit ako. Ako na alam ko yung katotohanan, pero naiinggit ako dahil nakikita ko yung mga ibang denomination, ibang religious group, mga kapatid, may fellowship sila doon sa room na yun. At hiningi ko yun sa Panginoon. Hindi ko akalain, yung dalawang inakay ko, sila pala ang magtatapag doon mga kapatid ng gawain. Sila yung nagpalago. Pag magre-report sila sa akin, sinasabi nila, ang dami-dami na namin. Mga kapatid, it was a tears of joy to know, mga kapatid, na yung heart mo naka-align sa heart ng puso ng Diyos. Na sinasabi mo, Panginoon, abutin mo yung mga kaluluwa. Narito ako mananalangin. I will stand in the gap to pray for those souls na nangangailangan ng kaligtasan. So ang Diyos sumagot. Kaya sa atin mga kapatid, he that winneth soul is wise. Sinabi ko yan sa Panginoon, Lord, siguro hindi ako matalino kasi wala akong naaakan. Ganyan, nag-i-emote ako lagi kay Lord. Hindi yata ako matalino, Lord. Pero mga kapatid, dinaan ko sa prayer at nakita ko yung dalawang bunga. At hindi doon natapos mga kapatid, kahit saan ako pumunta, Taiwan, Hong Kong, Canada, ang dami na baptize sa pangalan ni Jesus. Bakit? Kasi mga kapatid, hindi ako mapakali hanggat hindi ko na isi-share ang kaligtasan. Na abot kamay mo na sila, hindi mo man lang masabi yung kaligtasan. Amen. Praise God. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. He's good and He's faithful, mga kapatid. Praise God. Grabe ang parangal na ibibigay ng Diyos doon sa mga tao na tunay na naghahanap sa Panginoon. Yung tunay na naglingkod sa Kanya. Grabe ang parangal. And, hallelujah. Praise God. Remember mga kapatid, it's a complete package. When you serve the Lord mga kapatid, when you serve God with your time, resources mga kapatid, in-entrust ito mga kapatid sa atin, pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Hindi mo pinagdadamot, ipinapagamit mo sa ating Diyos, hallelujah, kung anong mayroon sa atin, dahil ito yung way na kung paano ka magpasalamat sa Kanya. Kung paano natin siya pasalamatan sa kabutihan niya, sa kaligtasan. Yes, given na yung mga kapatid, meron tayong kaligtasan dahil tumanggap tayo sa ating Panginoon. Pero hindi lang yun mga kapatid. Praise God. Yung pasasalamat natin, dahil hindi lang yung kaligtasan, pinagpala ka pa ng Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, praise God. Habang andito tayo mga kapatid sa mundo,
yung effect mga kapatid ng pagpaparangal ng Diyos sa ating mga kapatid, ito po ay hanggang langit. Amen? Hanggang langit na ito. Praise God. Hallelujah. 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 Yung mga bagay na nandito sa lupa, tandaan natin, those are temporary only mga kapatid. Praise God. Tandaan natin, huwag tayong laging busy sa mga bagay na walang kabuluhan. Mag-spend tayo, maglaan tayo ng oras mga kapatid, makinig tayo ng preaching, wala namang problema, makinig tayo ng mga ibang preachings, but always remember to choose those preaching mga kapatid na it won't affect your doctrine. Hello? Kasi meron yung mga preachings mga kapatid na apektado ng doktrina. Kaya sa atin mga kapatid, always choose the apostles' doctrine na pangangaral. Praise God. Hallelujah. So habang nagbibigay tayo ng oras sa ating Panginoon, you are building your faith. And the more you become closer to God, your faith deepens. Lalo kang lumalalim. Yung ugat mo, lalong nag-spread mga kapatid. Praise God. So pagyamanin natin mga kapatid, hallelujah, mag-effort tayo in sacrifices natin. And those who serve God have joy. Those who are not, do not have true peace. Kahit anong yaman mo, kahit punong-puno ha, kagaya ng mga officials, 300 billion, 500 billion, pambihirang billion na ako hindi pa nakakita ng billion. Sa TV ko lang nakita, ganun pala karami ang 1 milyon. Ganun pala karami ang 100 million. Sa TV lang mga kapatid. Tapos, i-deliver sa bahay mo, nakakahon. Ha? Okay lang yun, Lord, na i-deliver sa bahay natin yung kahon-kahon, huwag naman galing sa DPWH. Ha? Pero ako din mga kapatid, nagtatrabaho ako sa DPWH. Department of Prayer, Worship, and Humility. Ha? Mga kapatid, kaya Sarah, biyaya ako, hindi diskaya. Ha? Kasi DPWH din ako eh. Hello. So, Department of Prayer, Worship, and Humility. Palitan natin. Yung H, gawin natin health. Ha? Department of Prayer, Worship, and Health. Kaya naman mga kapatid, ganun din ang blessing ng Diyos. Na talagang hindi mo maubos maisip na ang church natin, 5 years old, ay nakita na natin, pinapalasap ng Diyos, patingin pa lang yan ng Panginoon sa atin. Imagine, ang isang church bago magkaroon ng baptistry, it will take you 10 years. 10 years mga kapatid bago magkaroon ng baptistry. Dahil ang pioneering church ay hindi po ganun kadali. Hindi ganun kadali. Pero because I have that kind of faith sa Panginoon na sinasabi ko, Panginoon, araw-araw mga kapatid, walang absent sa prayer. Yan po ang susi. Huwag kang a-absent sa prayer. Dahil the moment na nanalangin ka, pagkatapos ang kasunod na niya, Lord, next week ka sabi ni Lord, hihingi ka tapos magkikita tayo next week. Mga kapatid. So, ang prayer mga kapatid, Matthew 6:33, seek Him first. Before I talk to my husband, nandito na ako. Inuuna ko na si Lord. Pinaprioritize ko siya talaga. Di ba sinabi ko yan sa inyo? Bago ako manalangin, nagtututbrush pa ako. Siyempre makikipag-usap ako sa King of Kings and Lord of Lords. Tapos hihinga ka, bad breath. So it's a sign of your honoring the Lord. Saan ko nakuha yan sa isang preaching na isang lalaki mga kapatid, isang preacher siya, pastor siya. Sabi niya, I never go to pray without brushing my teeth. And I use also gargle. Pero makita niyo mga kapatid kung paano siyang pinagpala ng Diyos. Because he honors God with his whole heart. Pinagpala siya. Grabe. Kasi yun ang titignan ng Diyos sa atin eh. How you honor the Lord. With your time,
with your resources, and with everything that you have, the talents that you have. Ganun niya tinitingnan ang ating mga buhay. Amen po ba mga kapatid? Praise God. Hallelujah. And though mga kapatid, hallelujah, this is my last, kahit mga kapatid na hindi ako naging citizen ng Canada, I tried, and I keep on trying mga kapatid, but that's not the will of God sa buhay ko. For 6 years that I've been there mga kapatid, sabi ko, pagkakataon na ito, kailan matapos ko yung 2 years ko, pagkatapos ko, magiging citizen na ako ng Canada. But God's thoughts is not my thoughts. His ways are higher than my ways. Hindi niya talaga niloob mga kapatid na maging citizen ako ng Canada because He has another plan for me. Pero napakahirap. Hindi madali, mga kapatid. Pero, nung I say yes, ano yung awit mga kapatid na sabi, I say yes, Lord, yes, to your will and to your ways. I say yes, Lord, yes, I will trust you and obey. Yun yung nagtulak sa akin. Dahil mas importante sa akin yung magpayaman. Mas importante sa akin yung bang huwag kaming magutom. Pero iba pala yung kalooban ng Diyos. I've been abroad for so many years. Half of all my life, hindi lang mga kapatid, siguro. Pero wala akong naging sasakyan. Ang tricycle, hindi lang pa. But when I served God, mga kapatid, hallelujah, someone came over here. Hallelujah. At natulungan kami. For God's glory. Amen. Naranasan ko mga kapatid kahit wala pa yung naging bisita namin na foreigner, na ang Diyos umilos step by step. Step by step talaga. And I learned to be contented of what we have. Pagtsagaan namin kung anong mayroon. Kung may pera, bili. Ganun ang nangyari sa aming mga kapatid. And God saw the hardworking man of God. Alas 3, babangon na kami mag-asawa. Linis dito, magluluto. For 5 years, mga kapatid, walang reklamo. Walang reklamo. Pag para sa Diyos, gagawin ko to. Kahit nahihirapan, minsan may karamdaman, minsan talagang titingnan ka ng Panginoon, mga kapatid. And God saw our love for Him. At masasabi ko, mga kapatid, wala nang ibang katulad niya. Wala siyang katulad, mga kapatid. He is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. The same God of Israel is the same God that we are serving Him right now. Amen? Parehas, walang pinagkaiba. Kung nangangailangan ka, lagi ko sinasabi sa Panginoon, dahil nasa scripture ito, mga kapatid, I am poor and needy, yet you think upon me. Lagi ko yung sinasabi sa Panginoon. Every time I kneel down, sinasabi ko, Lord, I am poor and needy, yet you think upon me. Sinasabi ko yun sa Panginoon, araw-araw. At alam ko, mga kapatid, ang Diyos hindi siya nagsasawa na makinig sa mga panalangin. A fervent prayer of a righteous man availeth much. Ang panalangin ng matuwid na tao ay dinirinig ng ating Panginoon. Hindi siya bulag, hindi siya bingi, mga kapatid. Kung hindi pa man dumarating, mga kapatid, ang mga pagpapala na inaantay mo, antay ka lang, darating din yan. Amen? Praise God, hallelujah. Palakpakan natin minsan pang ating Panginoon. Hallelujah. So, sa ating pagtatapos, mga kapatid, kayo po ang pipili. Pipiliin mo bang maglingkod sa Diyos o pipiliin mo yung sarili mong kagustuhan? Ikaw ang mamimili.
Make a wise decision sa sarili mo. Kasi may greater impact yan sa future mo. Ikaw talagang magpipili, mga kapatid. Whether you are going to choose blessing or you are going to choose the curse from the Lord. Ikaw ang magpipili, mga kapatid. Lastly, let us read Hebrews 6 and verse 10. This is the last scripture that we're going to read. Pakihanap, mga kapatid. Napakaganda po nito. Nandito po ako magtatapos. Hebrews 6 verse 10, Tagalog, mga kapatid, para marinig po ng Okay, pakibasa. Nakita na po. Okay, pakibasa. Hebrews 6:10. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang iyong gawa at pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Amen. Hindi kayang limutin ng Diyos ang ginawa mo sa Kanya. Imagine, mga kapatid, hindi daw kaya ng Diyos na limutin ang ginawa mo sa Kanya. Hallelujah. Church, yung pag-aakay mo, yung ginagawa mo para sa Panginoon, nagtadala ka ng mga souls dito, mga kapatid, tumutulong ka sa gawain, nandyan yung financial support, nandyan, mga kapatid, yung nandyan ka nag-pray, mga kapatid, for the saints, para sa church, hindi kayang limutin ng Panginoon ang iyong ginawa. And lastly, mga kapatid, para sa ating pong mga bisita na narito, ang kaluluwa mo ay mahalaga at ka-importante sa harapan ng Diyos. Very important ka. VIP ka sa harapan ng ating Panginoon. Tandaan po natin, mayroon pong isang storya, si Kenneth Hagin, mababasa niyo po yan. When I read his story, mga kapatid, about Kenneth Hagin, ang kanyang testimony, mga kapatid, siya po ay isang believer, at siya po, mga kapatid, ay mayroong heart failure, may sakit sa puso. At ang taong ito, mga kapatid, ay nasa higaan. At bakit ko ito sinasabi, mga kapatid? Remember that you have the authority galing sa Diyos. Believer ka, may authority ka galing sa Panginoon. So itong taong ito, mga kapatid, siya po ay nasa higaan. At maya-maya, mga kapatid, kasama niyang kanyang lola na nagbabantay sa kanya. At ang sabi niya, mga kapatid, Lola, pero English sa tinagalog ko na lang, aalis na ako, pupunta na ako doon sa, meron siyang pupuntahan. At alam niyo, mga kapatid, ang taong ito, nung naramdaman niya na nagnam o nagmanhid ang kanyang katawan, umangat ang kanyang naramdaman niya, umangat siya. At sa kanyang pag-angat, mga kapatid, ang napuntahan niya, impyerno. Napunta siya, mga kapatid, sa hell. At nakita niya, mga kapatid, na hinila siya ng isa sa mga demonyo. At pilit siyang dinadala, mga kapatid, doon sa apoy. Pero nagpumigla siya. Kasi alam niya, believer siya. Tapos, nakawala siya, mga kapatid. At nung nakawala siya, naramdaman niya ang kaluluwa niya, bumabalik doon sa katawan niya. Maya-maya, nung nakapasok ang kanyang kaluluwa sa katawan niya, sinasabi niya, Lola, nararamdaman ko na naman, aalis na naman ako. For the second time, bumalik uli siya sa kung saan siya napunta. Impyerno, mga kapatid, yung kung sino yung bumira sa kanya, hinihila siya talaga papunta doon sa dagat-dagatang apoy. At naalala niya, Christian ako. Hindi ako dapat nandito. At maya-maya, mga kapatid, nabitawan siya ng demonyo. Nakabalik uli siya, nakita niya uli yung kanyang katawan, nandoon. Sabi niya, kinausap niya uli ang lola niya. Sabi niya, Lola, sabihin mo kay mama, kay mami,
aalis na ako. Alam niyo mga kapatid, yung nanay ni Kenneth Hagin, nananalangin para siya ay mabuhay pa. Nakikipag-usap siya, they are fighting, she's fighting mga kapatid in this battle. At for the third time mga kapatid, nagpaalam muli siya. Sabi niya, Lola, this time, babalik na naman ako. Doon, sabi niya ganun. Naghiwalay na naman, nag-depart na naman, bumalik na naman mga kapatid ang kanyang kaluluwa doon sa impyerno. Pero sinabi niya sa Panginoon, nung hinihila siya, hindi ito dapat. Bumalik siya mga kapatid. Lord, I am your child. Kinlaim niya kung sino siya. Kinlaim niya kung sino siya mga kapatid. I am a believer. Doon mga kapatid, tuluyan na niyang iniwanan ang impyerno. Bumalik siya doon sa katawan niyang lupa mga kapatid. At yung kanyang kwarto ay punong-puno ng ulap. At ang ulap na yan ay glory ng ating Panginoon. At alam niyo mga kapatid, ginamit siya ng Diyos. Dahil nagkaroon siya ng second chance na mabuhay mga kapatid, ginamit niya ang buhay niya sa Diyos. Pagkatapos mga kapatid, mayroon silang dinalaw na kakilala nila. At ang sabi ng anak, nanay, mama, nandito si ano. Kilala mo ba si ganito, bagay lola, na nagbantay doon kay Kenneth? Oo, sabi niya gano'n. Si Kenneth, kilala mo, yung binuhay uli, sabi niya nga, oo. Nagulat siya mga kapatid nung nalaman niya na nandun si Kenneth. Dahil itong babaeng ito na nandun sa deathbed mga kapatid, ang kanyang kaluluwa, buhay pa siya, nararamdaman na niyang impyerno. Ang sabi niya mga kapatid, yung wala na siya malay, parang na siya, talagang lantang gulay na. Tapos narinig niya na nandyan si Kenneth, bigla siya napabangon. Kenneth, sabihin mo sa akin yung tungkol sa impyerno. Kasi naranasan ko mainit. Sabihin mo sa akin kung ano. Sabi niya gano'n. Bigla niya magbubukas, sasaan na siya ng Bible mga kapatid para pangaralan ng taong ito. Pero it's too late. Namatay siya. Namatay. Sabi ni Kenneth Hagin, yung sinasabi niya na madilim, yung sinasabi niya na mainit, napuntahan ko yun. So sabi niya mga kapatid, alam ko na kung saan siya mapupunta. Bakit? Walang repentance, hindi nagsisi, hindi tumanggap sa Panginoon. So saan siya ngayon? Dire-diretso na siya sa impyerno. Tandaan natin yung sinabi ko last week, tayong mga tao, may lamang panlangit, may katawan pang impyerno. Yung katawan natin na nabubulok, papalitan ng Diyos ito ng katawan na hindi nabubulok. Kaya mararanasan pa rin natin mga kapatid. Sa langit, may pagkain pa rin, kakain ka pa rin. Kasi papalitan lang naman ng Diyos yung katawan mo. Ng incorruptible. Pag sinabi incorruptible, hindi nabubulok na katawan. Kasi ito, nabubulok ito. Kaya habang ikaw at ako ay mayroong hininga, ipagamit mo na yan sa Panginoon. Huwag mong hayaan mga kapatid na nabulok ka na dito sa lupa, susunugin ka pa sa impyerno. Yun yung masakit doon. Kasi yung katawang pang impyerno, mararamdaman nila yung init. Mararamdaman nila yung grabing torment doon sa lugar ng impyerno. The point here, mga kapatid, habang ikaw ay pinagkakalooban ng Diyos ng lakas, talento, lahat ng bagay, resources, mga kapatid, ipaggamit mo na yan sa Panginoon. Walang bagay na makalugihan pag sa Panginoon. Amen po ba? Shall we all stand, mga kapatid? Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Sa mga kapatid natin, mga kapatid, na hindi mo nararanasan pang pag-ibig ng ating Panginoon, i-introduce ko sa iyo ngayon kung sino itong Jesus
na aming pinaglilingkuran. Siya ay Diyos, siya may-ari ng lahat ng bagay, siya may-ari ng buhay ko mga kapatid. Praise God, ikaw ay dinala ng Panginoon dito sa planetang